Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Diba? Ang inang yan. Tapos ako daw scammer. Ew! Sabi ko, ano na naman ba yung pinagsasabi nyo? Oh. Ano na sila pinagtatanggol nila yung malakas nilang ano. Huwag mo silang intindi. Ay, sorry. Reaction na tayo. Samantala, Papagalitan tuloy ako ni Mami. Sa Timor-Leste na i-extend ng 15 days ang kanyang paglilitis. Sa Lunes magsusumite ang legal team ni Teves ng mga argumento para depensahan si Teves at isulong ang political asylum. Nico Bawa, ABS-CBN News. O yan ha, malinaw ha. Kaya ginigipit sila ng gobyerno. Ginigipit ng gobyerno. Teves Camp, pinag-aaralang magreklamo sa UN HRC. Parang ano lang to parang yung kay Teves, parang kay Pastor Apollo Kibuloy din to Oo, tulong-tulong lahat Ito ba? Saan na tayo? May mga re-reactionan pa tayo dito. So, may mga re-reactionan natin dito. Nakita ko na itong secret deal na to. Ito, yung pinagsasabi ni... Ito muna. Ito, lap trip pala to. Kasi nung unang pinanood natin yung video niya, blurred yung mukha niya Ito, hindi na blurred. Panoorin natin. Tingnan nyo kung gaano kawak nitong taong to. Hindi, natatawa lang ako dito panoorin nyo. Wala naman siya amat CBD siya Ano yung CBD kayo? Research mo. Gumagamit? Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako. Pag tumatay ako, gumagamit ako. Bakit? Because under the law, under the law of God sa Bible, you cannot touch me. Because I am God, I am Jesus Christ. Wow! Under the law, you cannot touch me because I'm Jesus Christ. Kaya ayokong magpakalbo. Busdada ngayon, alam mo na kung ba't ayokong magpakalbo. Tingnan mo, pinagsasabi nito. Baka mapagkamalan ako Kaya ayoko magpakalbo dahil dito. Hello, kalbo yan busdada lakihan ko pa yung mukha niya. Kalbo yan panoorin natin ulit. Wala sa tama Gumamit ka ngayon? Wala naman siya amat CBD siya Ano yung CBD kayo? Research mo. Gumagamit? Hindi ako tumitigil Pangkalma. gumamit. Gumagamit ako kalma. araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako. Kahit tumatay ako, gumagamit ako. Sinabi mo hindi ka daw pwede huliin dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law, under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. Laugh trip tong hype na to. Yes. No, I am God in flesh. In flesh. Ano mo nasabi? I am untouchable. Wow! I'm untouchable! This is illegal. Kasi You have nothing against me. You cannot touch me. I am Jesus Christ. Lahat ng kaluluwa nyo akin. Wow! Wala akong religion. God. Kibuloy, may tumalo na sa'yo! Paano kaya pag napanood to ni Pastor Apollo Kibuloy Sabi ni Pastor, puta na, mas matindi ito Sabi ni Pastor, puta, mas dinadaig ako nito Iba ang ano nito Iba tama nito Sabi na, sa akin ang kaluluwa nyo
Ang lakas ng tama eh, no? Matakot ka na, Pastor Apollo Kibuloy. may tumatalo na sa'yo. Wisit! You cannot touch me! Lasang tama mo, pre, ah. Nakailang point ka ba? Ang sarap panoorin to. Kagabi habang nag-edit ako, tama ako ng tawa dito sa hayop na to. I am untouchable. Pero sir, ano sasabi niya? Pinasasa na kayo ngayon. This is illegal. Kasi, You have nothing against me. You cannot touch me. I am Jesus Christ. sir, ano ba? Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo akin. Anong religion mo, sir? Wala akong religion. God lang, God. Wala akong religion. Ano yung si Mama Mary? Nanay ko. At Buisit! Buisit din yung pulis eh. Kalo-ano mo si Mama Mary? Nanay ko. Siraulo ka din, sir eh. Basta, siraulo ka din, sir. Mga patol ka eh. Buisit! Kalo-ano mo si Mama Mary? Nanay ko. O nga naman. Bakit? Nanay nga naman ni Jesus Christ si Mama Mary. Sakit ng pala ko. Wisha, type na yan. Ay, sarap po kay Ma'am LB. Yan. Kalolo si Mama Mary. Lalay ko. Yan ang dahilan kung ba't ayaw ko magpakalbo. Baka mamaya mapagkamalang ako to eh. Mahirap na eh. ang dalo. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Wow! Amen, brother. I am the law. I am the way. Lahat kayo, tataan kayo sa akin. Utay. Pastor Camilo, ikaw ba yan? Buta na, buti na lang, no? Oo, Pastor, may mga kalaban ka na pala. Ay, dalo. Daan kayo, dadaan sa akin. Ano ka? Visit na to, hype na to. Lakas ng tama nito, eh, no? Okay ilang point kaya itong gagong to. Nakailang, eto, may bagong BP Sara. Nagbigay ng kasabay ng paggunita sa Semana Santa. Panoorin nga natin. Naku, baka English na naman to. Okay, pakinggan natin. Ito, English na naman to. Paktay tayo dito. Mga kababayan, Ay, yun, Tagalog, yes. Tagalog siya, hindi siya English. Buti naman, BP, pinakinggan mo yung sinabi ko, huwag ka na mag-English. Oo, okay. ngayong panahon ng Kwaresma, kaisa ako ng ating mga kapatid na Salamat, nananampalataya kay Heso Kristo sa pag-alala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Naisulat sa Biblia ang kanyang wagas na kadakilaan at pagmamahal para sa ating lahat. Ito ang dahilan kung bakit sinunod Kaya nga niya ang kalooban ng Diyos Dudugo na Ama naman eh. na mapako sa krus at ialay ang kanyang buhay. Kaya naman, hangad ko na sa panahong ito ng ating pagninilay-nilay ay alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Isa puso't isip natin ang kanyang mga naging sakripisyo at patuloy pa nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Naway maging gabay ang kanyang mga aral at salita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama sa aking panalangin ang kapayapaan at pagkakaisa para sa ating bansa. Maging inspirasyon sana natin ang pagkakataong ito upang ipagpatuloy ang ating makadiyos at demokratikong mithiin para sa bayan at bumuo ng isang mapayapang bansa. Patnubayan nawa tayo ng puong may kapal. Galing naman nun, BP Sara. Lalo ako na in love sa'yo. Oo, lalo ako na in love kay BP Sara. Galing magsalita. Mga kababayan, ngayon Tapos na, ma'am. Okay na yun. Tama na. Hindi, tawag dito. Content na naman to. Kung tayo na, yung sinabi nga ni BP Sara about Kibuloy.
Tapos ang pinuna ng vlogger dun yung verse daw sa Bible. Bakit daw gumagamit ng verse bakit daw gumagamit ng salita ng Diyos ang mga palamurang tao, ang mga mamamatay na tao? But porket ba porket ba kung yung mga masamangan tao na may palintulot para para manampalataya at magbasa ng Bible eh. Oh, kung ikaw nga nagbabasa ka ng Bible, ang sama-sama mo eh. Si BP Sara pa kaya? Bobo lang, no? Napakababaw lang na pero binibira pa rin siya para lang may content. So eto, saan na ba yung pag-usapan natin? Saan na ba yung eto, panoorin natin to. Eto, sabi niya rito, eto di ko to kilala tong vlogger na to Duterte sa tuwing kumpirmadong panibagong pangbubudol. Siyempre, hindi tayo papayag niyan. Hindi tayo papayag na may mga ulupong na vlogger na natatawag-tawaging lang budol etong si Tatay Digong. Hindi ako pumapayag na ganyan-ganyan ninyo lang ang mga Duterte. Pero isa lang ang nakikita ko dito. Bakit biglang nabuhay si Mike Enriquez? Noong wala ko ito napanood, sabi ko, nabuhay. Sabi ko, hindi kaya namamalik mata ako, baka puyat lang ako. Tingnan yung Mike Enriquez, tingnan nyo ba naman? Tingnan nyo, Mike Enriquez. Okay, play natin. Bad lugar ito. Hinalikan niya yung bandera ng Pilipinas. Si Bongo yan. Tapos nandito rin si Kitty. Batang-bata pa nun. Si Kitty. So anong connect? Tsaka yung professor na na tumayuro na nagsabi na kilala ko yun professor ng PUP na nagsabi na kami ang nagtanim na shoutout po kay kay Sir or Ma'am Rodski Gonzales. Nakakatuwa ka talaga panoorin. Ang galing mo mga san. Di totoo naman Nagulat ako, kamukha niya si Mike Enriquez Sabi ko, vlogger na ngayon si Mike Enriquez ng Marcos. Ano kamukha niyo? Ang sinasabi kasi nitong vlogger na to, mind conditioning daw. Mind conditioning, mina-mind control daw ng mga Duterte ang mga tao. So hindi tayo papayag na ganyan-ganyan niya lang. Kaya bigyan na. Sino yung pangit na yan? Kita mo? Si ka-look-alike ni Mike Enriquez Hindi ko nga kilala, nakita ko lang to panoorin natin. Nagtanim na, hindi sa PUP yun pero alam ko na-meet ko sa PUP yun, yung long hair. Kami ang nagtanim ng nasyonalismo sa puso ng batang Duterte. Sabi ko sa inyo, nabuhay yung init ng dibdib ko noon. Wow! Yung baba ko noon, yung braso ko na nag-aalab yung kalooban ko na sa wakas merong isang may nasyonalismong tao. Wow! Sabi ko at sabi pa nga tatay nito tauhan ni Makoy noon. Tapos maganda yung sinasabi niya kay Marcos. Nako, sabi ko, shit, sana Filipinismong ideolohiya nito. Then nung tumayo yung professor na yon, sinabi niya na sila yung nagtanim ng nasyonalismo sa puso niya. Ay, sabi ko, shit, dito na ako, sabi ko. Okay ito. Ganon tayo mga loyalista Maski naman kung buhay tatay ko, iboboto yan Diba? Hanap tayo ng kakampi natin, yung gusto natin na makakatulong sa pamilya Marcos, diba? Dahil nga they've been oppressed for the long period of time. Ngayon, nung nakita ko to, halik-halik sa bandera, shit, sabi ko, talagang grabe. Diba? So, ito talaga ang nagpabenta lalo na. So, ito naman, si BP hindi naman Sara yung naman hinalikan daw. yung bandera. Nung namatay yung isang premier ng China recently, nagbigay siya ng pugay. Diyan. That's the VP Sara. Okay?
Ngayon, bakit yan? Meron sinabi kasi si VP Sara, ang sabi niya, ito natandaan ko, hindi naman daw po sila nag-uusap ng kanyang pamilya. Oh. 'Di ba? And then, And then? recently, kinumpirma naman niya na nag-uusap sila. Pero, they don't talk about politics. Ay, naku po, patawarin niyo ako kung ano masasabi ko dito sa kabubuhan nito. Malamang magtatayan, ano ba naman kayo? Mag-uusap at mag-uusap yan. Sa politics nga daw sila wala silang, ang ugali daw kasi, ang ugali kasi ng mga Duterte, ayon sa mga napapanood ko rin, at syempre galing din naman din mismo sa kanila, na kapag about sa politics, wala nga daw silang pakialamanan, wala silang, alam mo yun, yung parang, oy, gawin mo to, gawin mo yung ganyan, ganito, gawin mo. Diba? Wala silang ganun eh. Ewan ko dito ginagawa ni, pati ba naman yun, wala na ba ibang makontent? Parang si Jared din tong hype na to. Alam niyo, isang malaking, hindi ako naniniwala doon. Na hindi kayo nag-uusap about politics. Politiko kayo? Aba, sus Mariosep, dito nga lang sa bahay, ako vlogger. Unang tanong agad nila sa Bakit itutulad mo ang Duterte sa'yo? Si Mike Enriquez ka nga. Bumo ka ba? O katulad nito, ako yung vlogger dito sa bahay. Politics ang content ko. Paglabas ko ba dyan, pag-uusapan ba namin magkakapatid about politics? Hindi, di ba? Paglabas ko dyan, una akong tatanong, anong ulam? Anong ulam? May sinaing na ba kayo? Nakapagluto na ba kayo ng ulam? Yung lagi tinatanong ko, yun doon kami nagkakausap-usap. Huwag may kumpara sa'yo. Sino ka ba? Eto kahit paano napagbigyan kita ha. Oo, kasi hindi naman din malaki-laki din naman ang views yung channel nito. O eto, may tanong si Ma'am Ram. Tanong ko lang sa vlogger, bakit 6 na taon mong sinuportahan si PRD? Ngayon, puro paninira ka na. Yan din ang gusto kong itanong sa lahat ng mga tulunggis na vlogger. Ano nangyari, no? Sinuportahan nyo ng 6 years, tapos biglang bumaliktad nung ano? Ano nangyari? Papa Kel, shoutout. Boss Jay, sinend ako sa messenger mo, wag kang isnabero. Nandito mawawala to wala yung messenger ko dito. Nasa kapatid ko to Ito yung ko. Ito yung nandito yung messenger. Mamaya titignan ko. Tinay, Papa, are you going to vlog? Oo, for your gatas. Nasabi ko sa kanya. Papa, you are going to vlog? Oo, for your gatas. Alam na. Alam na. Kaya naman pala For your gatas pala Ano? Kailangan mo po ba sabihin yun, no? Parang gagawin mong panakipbut. Gagawin mong panghabla yung anak mo sa ganitong issue. Hoy, Banat Bay, shoutout. Kasama ba yan sa mga bayaran na vlogger ni Tamba? Mukha. Sabi niya mukha pa lang kamukha na ni Tamba May tsura. Kamukha ni Tamba. Mukha pa lang ilong, kilay, hindi yung pagkakatiwalaan Ulitin natin sinabi niya kasi ang ginawa niya kinonect niya yung buhay nila bakit daw posible daw na hindi nangyayari yon, na hindi daw nag-uusap itong si VP Sara Duterte, si Tatay Digong or si Rodrigo Duterte about sa politics kasi pare-parehas naman daw politiko. Tapos isiningit niya yung sa buhay niya. Kapal ang mukha mo, no? Sa bahay, ako vlogger. Unang tanong agad nila sa akin ni Tinay, Papa, are you going to vlog? Oo, for your gatas. Nasabi ko. Wala na. Oo, for your gatas. Putang ina. Ginawang ano yung anak niya, ang putik. Bobo ha. Bobo mo naman, sir. Pwede mo namang sabihin na
dito sa bahay. O pagtapos ko mag-vlog, nagkukwentuhan kami sa about sa politics. O. Pero yung tipong magbablog na ako for your gatas. Ang bobo mo naman. Madami mong pwedeng i-ano doon. Alata agad eh. Oo, for your gatas. Kasi, kapag hindi ako nag-vlog at hindi ko binanatan ng Duterte, wala kang gatas, anak. Boom! Di ba? Yun ba yun, sir? Yun ba yung ano mo? Ay, kamukha niya ni si Tambaw. Visit na itong mga to. Sabi ni Boss Dada, Boss Dada natatawa. Problema kasi dyan, ginagatasan ang pagbablog, yun na nga. Dapat kasi may iba pang work. Ako, eto, trabaho ko. Nagtitinda ako ng lutong ulam. Lutong ulam ngayon, sarado kasi ngayon lang ulit ako sumahod. Bukas, may puhunan na ulit kami. Ngayon lang sumahod sa YouTube. So magtitinda ng lutong ulam, yan ang trabaho ko. Bukod dito, inihaw, barbecue, inihaw, yan. Baboy, yun, alagang baboy. Sa papa ko naman. O yun, ayun ang hanap buhay namin. O eto, ano hanap buhay? Tsaka ito, yun, itong YouTube, ito yung pinagkukuhanan ko na pag nalulugi yung pag nalulugi yung paninda ko, hindi naman laging may pasok ang ang negosyo eh. Titinda ko lutong ulam, minsan yung iba nananawa na siguro sa lutong ulam, gusto nila magluto ng sarili, kaya medyo nanawa na, kaya nalulugi tayo, napapanisan, ganun eh. Alangan naman itinda mo pa kinabukasan yun. Ito yung hirap sa mga vlogger. Tama nga yung sinabi ni Banat Bay, dapat may trabaho pa. Tsaka okay naman din sana mag-focus sa vlog, na ilalaan mo yung sa pagbablog. Pero magkaroon ka naman ng konsiderasyon tsaka prinsipyo na tinatawag. Wala rin kwenta yung pagbablog mo kung wala kang ganun, di ba? Katulad nito, tinatanong siya ng anak niya, kung ano yung gagawin. Sabi niya magbablog daw para sa gatas. Kumalma ka, Jay Guevara. Alam niyo, tutusin, minsan pag napapanood ko yung mga video ko, ayoko na talaga magmura eh. Pero minsan hindi mo talaga mapigilan, no? Pag nauurat ka na, pag nabubuisit ka na, lalo to kamukha pa ni Mike Enriquez, oh. Gulat ako, what? Mike Enriquez in the house? Hawig dyan ni Tamba, no? Pati yung mata, oh. Mata, ilong, bunganga. Yeah. Okay, can I go down? Diba? Si Mrs. yun rin ang tanong. Kami ni Go Philippines, pagka nagbatayan sa mga kasama namin, sila Alibugha, sila Takero, ang Davao. Kasamahan ni Tekera, putang ina. Sorry, napamura tuloy ulit ako. Kasamahan pala ni Takero. Ano nga to, mga bayarang vlogger, Banat Bay. Kaya naman pala. Mama, ayun si Mama Baby Pink. Si Mama Dayan. Ayan, shoutout Mama. Nanonood ba kayo? Ikukumpara mo yung buhay yung mga bayarang vlogger sa mga Duterte. May mga pamilya na kapag nagsiuwian, minsan wala talaga silang banding. Or ako po sa totoo lang yung nanay ko sa Taguig, lagi ko napapagalitan. Sabi ko, wag mong panoorin yung mga basher ko. Wag kang magpaka-stress diyan. Dahil ako tatawanan ko lang yung mga yan, sabi ko sa kanila. Tsaka ang pangit pag-usapan yung politics pag nasa bahay ka na. Sa totoo lang ewan ko lang ako kasi ayoko rin. Para sa akin, ayokong pag-usapan ng politics lalo. Na yung nag-happy-happy kayo, nagkukwentuhan. Kaya nagigets ko yung sinasabi nila BP Sara, nila Tatay Digong, na pagdating sa politika ay hindi sila nag-uusap or hindi nila napagkukwentuhan. Kasi nga, napaka-toxic po talaga ng politics.
Lalo na yung mga nasa gobyerno. Sinasabi ko sa inyo eh. Ayoko nang may ilaw talaga. Gusto ko ganyan lang. Ayoko nang masyado ma-expose yung ano. Ay, Ma'am Jinky Bell! Shoutout, ma'am. Ay, hayaan nyo po yun, ma'am. Ano po yun? Ay, yung mga vlogger na wala na kasing mga views yun. Pabayaan nyo na lang. Kaya hindi ko na po binabanatan, hindi ko na pinapansin. Oo, wala na kasi yun eh. Mga bulok na channel nun eh. Hanggang showbiz lang yun kasi. Ay, Sir Buster, shoutout. Oh, ito, Sir Buster, may tansu vlogger dito. Bagong salta. Lumabas sa bibig niya na kaya siya nagbablog para sa gatas ng anak niya. Wawa naman. Bakit? Mababa na ba bigayan ngayon? Mababa na bigayan dyan sa inyo? 10K monthly na lang ba kayo? Baka 10K monthly na lang ata kayo Kawawa naman to. Nagbenta yan sa Davao City. Yung ganyang estilo nila na denial muna, di ba? Para magulo yung isipan ng mga kalaban nila. Ganong taktika yan eh. Katulad rin yan, itong 2020, bago mag-2022 national election, di ba? 2020 pa lang, pinag-uusapan na. Lagi na silang, palatandaan po dito sa style nila na nakita ko, meron silang laging mga pa-survey na kung saan, palagi silang panalo. Di ba? Kagaya no, nakaraan, laging talo sa mga surveys si PBBM. Ma'am Jinky Bell, maraming salamat. Pabayaan niyo po yung napapanood nyo na yun. Sinabihan na rin ako ng mga tropa na wag nang pansinin kasi ano lang daw yan. Nakakasama ng tiyan. Baka daw magpururot ako pag pinansing ko pa. Tsaka ano na lang, halatang halatado, di ba? Per views na lang eh. Ikaw na bahala sa mga yan. Wala na to. Tatapusin ko to ngayon. Mga corporate surveys Pero nung pumutok na itong na lalapit na ang 2022, nako, magde-Desyembre, talagang sunod-sunod nilalampaso ni Sara si BBM sa survey. Pero ang nangyayari doon, ang napansin, kasalanan ba na VP Sara yon? Kagustuhan ng yon, survey yon. Ano ba? Binayaran ba ni Sara yon? Inutos ba? Nilalampaso daw ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos sa survey. So kasalanan na naman ni VP Sara yon. because I focus on one company. Sabi ko, nako, nag-aabot na sila, di ba? I was in Batangas at the time. Na bumababa si Sara, si BBM umaangat. That was right after na magsabi si PBBM na ayoko, kalas na ako dito sa Nationalista Party. Naghihintay na lang ako sa desisyon ng mga Duterte. Ang hinihintay pala niya is kung ang mga Duterte to, sino sa kanila ang tatakbo bilang Vice President niya. O paano ko nasabi yun? Sinabi niya rin na ako talaga, desidido na ako. 2016 pa. Ngayon, anong point mo? Handa na ako. So, no backing out, ika nga. So, hinihintay na lang niya for the Duterte. Tama lang din naman, di ba? Tinulungan na sila tapos pinabayaan pa nga siya. Di ba? Tapos nung magdeklara na siya magkakandidato, hindi pa niya sinasabi na magpipresidente siya until couple of weeks yata yun. Bakit ba't ano ka? Isa ka rin sa mga vlogger na rewind. Ang topic mo kasi dito, Duterte 2028 mind conditioning. Bakit nandun ka na sa mga pagtakbo ni BP Sara? Ay, Sir and Ma'am Leonie Silman. Shout out. Asan na yung nasa title mo na gano'n, ito. Duterte 2028, kumpirmadong panibagong pambubudol. Asan na to? Explain mo. Kumiwalay na sa Nationalista Party at kung saan hinihintay niya na lamang ang desisyon ng mga Duterte. And again,
in my simple analysis sa maliit kong kokote, ito nga kung sino sa kanila ang magba-vice president. Kasi ang gulo ng Buti alam mo yung mali. Kita mo, inamin mo na, maliit kokote mo, kaya pala naguguluhan ka eh. pamilya. VP Sara magpresidente, yun ang pinakakalat ng mga kampo nila. Mm. Pero ako nga sinasabi ko sa inyo tagal na alam ko na magba-vice president eh. Kaya lang, syempre, Eh di ikaw na. Tangina ka pala eh. Alam mo, nalalaman mo pala lahat eh. Di ikaw na. Ikaw na malakas. Ikaw na sa kalam. Ikaw na. Tado ka pala eh. Alam mo pala lahat eh. Hindi wag na kami magsalita. Alam ko lahat. Magba-vice president yan. Alam ko na matagal yan. Hindi ikaw na. Ikaw na, Mike Enriquez. magulo. At maski naman ngayon, naguguluhan din si PBBM. Paiba-iba ang paninindigan ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Paninindigan sa kanya. Batik, walang matino, mabait, biglang magiging adik, magiging bangag, mabait na naman, there's nothing wrong. Yan naman ho hindi na po yan tawag dito bago sa mga Pilipino. Pero dapat po, nagigising. Hindi mo nga kasi maintindihan yon. Eto, Mike Enriquez, ano ko sa'yo, explain ko. Hindi mo nga kasi maintindihan yon. Ikaw na nga nagsabi na maliit nga yung kokote mo. Bobo ka ba? Sinabi mo sa vlog mo, maliit kokote mo, kaya hindi mo nga maintindihan yung sinasabi ni Duterte. Huwag kang tanga. Tanga-tanga mo. Ayun doon. Kapag ang isang tao, ang isang leader, ay wala hong isang salita, walang paninindigan, it is okay to change position. But, kailangan na panindigan mo muna at nakita mo na this one did not work well. So, you have to change your style. Then it's okay. Pero yung makita mo na iba bukas, iba ngayon, iba na naman bukas, wala akong paninindigan ng ganyan. Yan yung So ibig sabihin, yung sinabi ni Bongbong Marcos na yung pamasahe sa jeepney ay magiging 4 pesos at yung 20 kilos na bigas ay yung bigas natin ay magiging 20 pesos na lang, ay kalokohan din nyo kasi wala siyang paninindigan, ganun ba? Okay, gets ko na rin. Okay. Dati ng likod ko. Oo, sa sinasabi mo, pinatamaan mo pala si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi mo, walang paninindigan kapag pabago-bago ang statement. Asan na ngayon ang yung sinabi ni Bongbong Marcos or yung pinangako niya na yung 20 kilos na bigas at 4 pesos na pamasahe sa jeep? Bakit pabago-bago din yung niya? Yung kanyang sinasabi kapag natatanong siya doon. So ibig sabihin, wala palang prinsipyo yung mga ganun na tao. Palatandaan po na madali tayong ipagkakanulo sa mga kaaway. Diba? Kasi depende sila sa kung sino kaharap. Wow, bakit? Yung ginagawa ng presidente mo, hindi na ba tayo pinagkakalulo? Baka magulat ka na nga lang, presidente natin dito, Amerikano na. Okay. So ngayon, ito po yung kasalukuyan na sinasabi ni VP Sara na hindi sila nag-uusap about politics. But prior to that, sabi niya, malayo pa naman ang 2028. Di ba yung alay style ni Robredo? Naalala niyo yun na sinabi niya? That was last year na alam niyo ang pagkapangulo, ito ay parang tadhana. Di ba? Tadhana. Yan ang sinasabi niya noon. So, pero ngayon, ang pinakamatindi, sinadya itong paputokin itong issue na ito ng Duterte noong March 12. Sige, ando na tayo sa point na sinadya. Ay, ba't takot na takot kayo? Bakit Bakit parang sobrang kabado kayo? Mama Maria Lu, shout out. Bakit parang takot na takot kayo? Anong meron? Kinakabahan kayo, no? Easy lang, matagal pa, ilang taon pa, ha? Easy lang. Chill. Jump. Roll.
Ha? Masyado pumaga. Isi ka lang, dyan, dyan ka lang ha. Ikaw, ay, doon ako nakatingin. Dyan ka lang. Ay, ang cute nito, no? Taba ng pisngi mo, oh. Ha, isi ka lang. Masyado kang, darating tayo sa kagustuhan na mangyari mo, ha? Pinapaputok daw. Hindi nyo ba alam kayo? Aba, kung totoo man yan, yung Duterte na yan, but parang sobra kayong kabado. At parang sobrang natataranta na kayo. Akala ko ba 31 million na nang bumoto? Eh bakit takot na takot kayo? 31 million. Oh. Eh ba't parang konting kinakabahan na agad kayo eh. Kung talagang totoo yung 31 million na bumoto sa inyo, sana hindi nyo na dapat pinagpapansin yung about Duterte na yan. Hello? Pasok, Bembol Rocco. Nung evil rally nila na kung saan nga sasama pala sila sa nagpaplano na paglusob sa Malacanang kung nakahatak sila ng mga tao. Ang problema, yung 1,500 na fake news nila noong March 4 ng SMNI at ng KOJC nila ka Eric, sa SMNI News may kita niya sa Twitter 50,000 ang dumalo, 50k ang nakalagay ron ang dumalo. Pero ang totoo, ni 5,000 hindi kakasya ron sa lugar na yon. Doon sa ginuhitan nila ng pa-rectangular, doon sa tiles na pahagi. Kasi may mga puno-puno, hindi kasali yung lugar na yun eh. So doon lang ang Freedom Park. Hanggang sa may likod ng fountain, harapan ng kalsada ng tapat ng post office. Diba? Kaso Lumusob ba? Hindi naman, di ba? sila, dumaan sila bandang dito sa may pa Jones Bridge sa may side na yan ng post office sa dumaan, hindi po, sinabi mismo ng mga tao ron, yung mga homeless, hindi sila dumami nung time na yan, nung ka-12. Tapos, yun na nga. Asan yung ebidensya mo na sinabi ng homeless yun? Paano mo, gano'n ang panoorin to? Bobobo na itong mga hype na to. Wala man lang mapanood na sa inyo mas okay pa si Katunying eh.